chapter 21. Genesis chapter 21 po. Umpisan ko na po ang pagbasa tungkol sa pagsilang ni Isaac. Verse 1 to 8. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol, pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya? Lumaki si Isaac at ng araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng malaking handaan. So dito mga kaibigan, ipinanganak na si Isaac at tinuli siya. So 8 days tinuli siya. Baga sa atin, binyag. Kaya may binyag sa atin, yung sa Katolik, 'di ba, binyag sa sanggol or bata pa, bininyagan. Isa ito sa reference. Ngunit itong pagtutuli na to or pagbinyag sa ating generation ay hindi po ito ang pagkuhanan ng basihan na ito ang totoong bautismo. Itong ginawa po dito sa 8 days, dahil ang totoong bautismo po ay malalaman din natin dahil may sinabing magsisisi, mag-confess, magsisisi. At kailangan malinis, manampalataya sa nagliligtas sa atin na walang iba si Jesus Christ. Yun po ang doon. Hindi lang basta na sanggol ka ay binautismuhan ka ay enough na yun para sa kaligtasan. Dahil marami po tayong mababasa sa New Testament kung ano po yung procedure ng totoong born again ng isang tao in spirit po. Pagpatuloy ko po ang pagbasa, isang araw nakita ni Sarah na tinutokso ni Ismael si Isaac. Si Ismael ay anak ni Abraham kay Hagar na Egyptyo. Kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya, dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahim ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ismael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ismael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah, dahil kay Isaac magmumula ang lahi na aking ipinangako. Yan mga kaibigan. So kung ano lang talaga yung sinabi ng Diyos, ayun ang masusunod. Walang hindi pwedeng sasapawan or kukulangan. Kaya amazing po ang Diyos, Talagang strong talaga siya. Hindi
hindi mabago ang kanyang mga plano. Kung ano ang nakaplano sa isang tao ay yun ang mangyayari. Kaya na-amaze po ako. Dinggin niyo po mga kaibigan kahit sa pamagitan lang ng pagbabasa ko po. At tungkol naman kay Ismael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos umalis si Hagar kasama ang kanyang anak, naglalakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy at lumakad siya na may layong mga 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko." Ngayon narinig ng Diyos ang iyak ng bata, kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, "Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo at ibangon mo ang bata dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi." Pagkatapos may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng Paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Egypto.